What's up sa atin lahat mga katambay? For today's video ay pagpapatuloy natin muli ang ating pag-update sa ating pinagagawang bahay. So ngayong araw naman mga katambay ay pakikita ko sa inyo noong binaklas nila ang lahat na ng support dito sa loob ng bahay. Bali lahat na yan, pati sa mga biga, yung mga kawayan at mga kahoy, pati na rin ang mga plywood na nakasupport para sa ating slab, babaklasin na nalang lahat ngayon for today's video. At tignan nyo naman, talagang tutok na tutok ang ating project manager si Kagawad sa ating mga pinagagawa. Itong area pala ng mga katambay, ito pala ang ating magiging sala. Kung makikita nyo yung diretsong pintuan yan, yan ang ating magiging main door, at ang nasa left side ay yun ang ating magiging bintana. At syempre meron din tayong bintana dito sa tabi ni project manager kasi napagdesisyonan namin na mas maganda, mas maraming bintana, mas mapresko, mas mahangin, at syempre mas maliwanag. Hindi mo na kailangan gumastos ng ilaw lagi. Hindi naman tayo ganun, may pera para may pambayad tayo lagi ng kuryente. Kung mapapansin nyo lang yung dati namin na bahay o yung luma naming bahay mga katambay, o sa mga nakapunta na sa bahay namin, alam nila ang feeling pagka nasa loob ng bahay namin dati ay parang kang nasa impyerno siguro. Nasa impyerno kasi hindi naman dahil sa mga nakatira doon, kundi dahil sa ka naman nakakita ng bahay na walang bintana. O di ba? Ang pumapasok lang sa aming sinag ng araw o yung hangin nanggagaling lang sa aming pinaka main door. Meron pa kaming isang pintuan, kaso nga lang ang hangin doon nanggagaling sa banyo kaya lagi din namin sinasara. So sa ngayon tingin ko naman mas magiging maaliwalas na ang aming loob ng bahay dahil nga kung mapapansin nyo ang laki ng bintana namin ay hindi naman ganoon lang kaliit at talagang pinasadya namin pinalakihan na to. Kung mapapansin nyo dito sa left side mga katambay, makita nyo kung gaano kalaki itong bintana na to. Talagang gusto namin ma-presko ang loob ng sala. Kahit sa mga plywood na tumatambay ang support sa ating mga slab, talagang nahirapan din silang baklasin dahil nga talagang kapit na kapit ang ating mga tawag dito, ang ating forma sa ating slab at sa ating biga. Kaya nga pala kung mapapansin nyo nung magpa-slab tayo, sabay nating pinabuhusan ang ating biga at ang ating slab dahil sabi nga nila mas maganda sabay sila para iisang kapit. At dahil nga nahihirapan na sa isang kabra, kaya ito ginamitan na lang mas malaki pa mga saklit. Hindi mo pwede kasi isa lang at talagang hirap na baklasin pagka isa lang mga katambay. At talagang sobrang pasasalamat ko ang binibigay dito kay Kagawad sa pagtitingin sa aming pinagagawang bahay. Napapagkamalan na nga sa kanya daw itong bahay na pinagagawa. At para sa kaalaman po ng lahat ay si Kagawad ay dati rin po isang OFW. Ang trabaho din po niya ay katulad ko bilang safety sa ibang bansa. Kaya alam din po niya ang hirap ng pagiging isang OFW. At kung hindi nyo rin din po alam, ay noong panahon na si Kagawad ho ay isang
OFW, ako naman ho ay nagtatrabaho sa kanya. Meron po silang tricycle noon at ito po ay kanilang pinababoundarihan at ako po at naglalabas noon araw-araw ng kanilang motor. Kaya mula po noon, matagal na panahon na, talagang magkakilala na po kami ni Kagawad. At bago po ako umalis sa unang pagkakataon sa ibang bansa bilang maging OFW, ay siya rin po ang nagbigay sa akin ng mga advice at mga dapat kong malaman habang nasa ibang bansa po ako, gaya po ng trabaho niya kung anong aking gagawin. Sa madalit sabi po, isa po siya sa aking mga mentor bago ko po pinasok ang larangan na ito na bilang safety sa ibang bansa. At sa side naman po ni Mrs. Si Kagawad at ang mga kamag-anak po ni Mrs. nagtuturingan ng, lalo ng kanyang mga uncle ay nagtuturingan ng mga magkakapatid. Kaya malapit din po siya sa pamilya sa side po ni Mrs. At pagkayari nga po ng matagal na panahon ng pagiging OFW ay nila naman po niya kanyang sarili sa paglilingkod sa bayan. Ayun siya po ay naging naihalal bilang kagawad ng aming barangay at doon po sila nagkasama ng trabaho ni Mrs. dahil si Mrs. po ay isang empleyado rin po ng barangay bilang health worker. At naging ang alam ko po ay naging head department din po nila o naging chairman or committee chairman nila ng health. Si Kagawad po dati nung siya ay nasa health worker din. Siya nga po pala pares na rin silang wala ngayon sa barangay. Kaya po sa mga gumagawa ng issue dyan na hindi maganda itikom nyo na lang po ang bibig nyo at maging masaya na lang po kayo kung ano naman po ang ating nakakamtan sa buhay. At ganoon din naman po ako sa inyo, kung ano man po ang inyong makakamtan sa buhay ay lalo po akong mas matutuwa. Alam nyo po habang ako'y tumatagal o nagkakaedad na o sige, sabihin na lang po natin na nagmamature na, yung marirealize nyo na lang sa sarili nyo na mas masarap mabuhay ng tahimik. Yung mga bashers po na yan at mga naninira wag na po natin na intindihin. Ang para sa akin po ipagpapadasal ko na lang po sila na sana ay lumiwanag na ang kanilang mga isip at magbuliwanag na rin po ang kalangitan para sa kanila. Joke lang po. Alam nyo mga katabay, ang buhay ay maiksi lamang. Sabi nga nila, life is too short. You only live once. So, live your life to the fullest. Diba? Ano nga po pala yung sabi ng isang vlogger ko, pagka na pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung mamatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yun. Ako po ay talaga naniniwala na bilog po ang mundo at umiikot din po ang gulong ng palad. Kung nasa mababang level po tayo ng ating pamumuhay ngayon, sipagan lang po natin ang sipagan na may kasamang pananalig sa Diyos at sigurado po ako ang gulong po ng palad ay iikot din para sa atin. Huwag lamang po tayong mawawalan ng pag-asa. Mukhang napahaba-haba ang kwento ko ngayon mga tabay. Pakiramdam ko itong vlog na to vlog ng buhay ni Kagawad. Mas mahaba pa yung nakwento ko sa buhay niya kaysa sa pagpapagawa ko ng bahay. At nagpapasalamat ka rin po pala ako sa asawa ni Kagawad. Ayun, kay Ate Army na talagang sumusuporta din po sa amin at talagang nagbibigay din po siya ng advice sa aming mag-asawa kung ano ang maganda pang ipagawa o ano ang mas best pa na improvement o aayusin namin dito sa bahay. Kaya shout out sa iyo, Ate Army. So mapapansin nyo mga tambay ay itong sala natin nakabaklas ng ating mga support dyan sa ating slab. At ito naman ang magiging dining area natin
At sa may kusina ay sinisimulan na rin nilang baklasin. At dito nga po pala meron ng kasamang isa pa, ang ating mga nagtatrabaho at pamangkin din ho yan ni Mrs. Kung mapapansin nyo dun sa may area ng right side mga katambay, ito ay makita nyo ay maliwanag o mataas ang sinag ng araw, ay open area po iyan, at dyan po natin ilalagay ang ating hagdan para sa ating gagawing second floor. At dahil nabanggit ko nga po na papatuloy na natin ang ating second floor dahil may biglaan ho tayong dumating na biyaya, at kahit papano nagkaroon ho tayo ng budget para sa ating pagpapagawa po ng second floor. At sa mga nagtatanong nga po para tungkol sa aming pina-slab at kung magkano daw po ang aming ginastos sa pagpapa-slab na ito, ay hindi ko naman po totally sigurado lahat ng kung magkano lahat ng presyo ang aming nagamit dito sa aming slab at kahit po sa aming bahay. Pero sa slab po ay ang nagamit po namin dito ng semento, para magkaroon lamang po kayo ng idea, umubos po kami dito ng 99 bags ng semento para sa aming slab. Ang sukat po ng aming slab, kung di ho ako nagkakamali, ay nasa halos 70 square meter, dahil halos 10 meters po ang haba nito at nasa 7 meters po ang lapad ng ating pinaislaban. So ito na mga katambay, at nabaklas na nilang lahat ng ating mga supports dito sa loob ng bahay. So ngayon ay naglilinis ng sara at itatanggal nila lahat ng mga natitira pang mga kawayan at mga support. Ganoon na rin ang ating mga yero na ginamit sa ating pag-ipapa-slab. At syempre mga katambay, kasabay ng ating pagtatagal ng mga slab ay sinabay na nila yung paglilinis ng ating loob ng bahay, dahil nga yung mga natira pang mga semento dyan, syempre kailangan natin tanggalin at hanggat maaari kung malambot pa sila o may mga tira pang mga dumi dyan, malinis na agad kaysa naman mahihirapan tayo pag tumigas na yan, di ba? So dahil sa dami nga ng ating mga plywood na ginamit sa ating slab, ay yung iba dito muna sa loob ng bahay. At total mga maayos pa yan. Pero yung talagang mga sira ng mga doon na natin sa labas inilagay o inilagat, kasi hindi naman kakasya lahat yan sa loob ng ating bahay. So dito na lang inilalagay yan sa may gilid. Makikita nyo ay sinandal na lang dyan sa pader ng bahay ng magulang ko. So ito na mga katabay ang kabuuan ng ating pinagawang bahay, ng ating ground floor. So ito ang ating labas at ito ang ating extension na slab, na kung saan ay gagawin natin yung terrace sa taas hanggang doon yan sa may dulo. Ang alam ko sa 10 meters at ang haba niyan. Ito naman ang ating pagpasok. Ito ang ating main door, at sa may dulo nun ang ating laundry area. Kung mapapansin nyo, may mga naka-slim bakal at pipe dyan. Hindi pa tapos yan, lalagyan ng division yan para sa ating magagawing TV console. At dito sa ating gitna naman, iniisip ko syempre lalagyan natin ng bar counter at ng ating dining area. Ito naman ang ating magiging kitchen, at ito naman ang ating magiging
banyo sa loob ng sa ating first floor. So yan mga katambay ang ating resulta ng ating pagod at paghihirap dito bilang isang OFW.